We have with us SINAG Executive Director Jason Cainglet live via Zoom. Magandang umaga, sir. Thank you for joining us. Good morning po sa lahat ng nanonood ng kanilang programa. Alright, sir, let's get right to it po. No? Lower rice prices daw as early as July. Ano po ang comment nyo dito? Unang-una po, we welcome all efforts na mapababa yung presyo ng bigas. Kaya lang, we wonder kung paano nila pababain ng presyo by July. Effectivity of the EO is only July 6. So kung darating ang mga imports, that's around middle of July pa to third week. Unless ang solusyon din po talaga ay mag-subsidize, then bababa po talaga ang presyo ng bigas without reducing tariffs. Kasi po kung nangangako yung mga importers na kausap ni Speaker Romualdez, ibig sabihin may hawak na silang bigas na kaya naman nila palang pababain ng presyo without cutting the tariffs to 15% po. So, we wonder kung paano nila pababain, but we welcome yung efforts nila kung totoo man na mapapababa na niya to 46, 47 level. Pero on your group po sa SINAG, ano na po ang next step nyo para tutulan ng rice tariff cut? We heard on the news na meron pong mga magpa-file ng temporary restraining order on this EO. Would you be part of that group? Opo, gaya po nang nabanggit namin, we would be filing hopefully end of this week kasi July 6 yung effectivity ng EO sa rice. We will file sa Supreme Court before the effectivity with a prayer for prohibition at sana maka-issue ang Supreme Court ng PRO on two grounds. Una, nilabag po mismo ng NEDA at Tariff Commission yung kanilang mga policies as far as yung proseso po sa pag-reduce ng tariff dahil wala pong ginawang consultation, wala pong ginawang hearings at basta-basta na lamang po nalaman natin kay Secretary Balisacan na ibababa nila yung presyo ng yung taripa sa bigas. Pangalawa, talaga pong sa ngayon pa lang, kung sinasabi nila walang epekto sa farmers, ngayon pa lang po ang farm gate bumagsak ng 17 pesos. Prior sa announcement po ng EO62, nasa 30 pesos per kilo po ang farm gate o yung presyo ng palay. Ngayon po, down to 17, 18. Sa ibang lugar may 21, 22. Ibig sabihin po, malaki na po talaga ang binagsak sa side po ng mga producers. Yun po ang kinakatakot natin. We know the concern sa high rice prices. Ang sabi lang po sa natin, wag naman at the expense of the local producers. Kasi po, pag tinamad at mapagod ng ating mga farmers sa pagtatanim ng palay na wala namang kinikita, baka po next year wala tayong local production ng bigas. Yun po ang ating malaking pangamba sa panahon niyo. Yes, sir. Go ahead, Angel. Yeah, kasi yung EO po, Sir Jason, ay nakalagay until 2028 itong pag-reduce ng tariff nga from 35 to 15%. And subject naman daw po for review every 4 months. Your thoughts on that po? Actually, yung sinasabing temporary, usually 1 year with a quarterly review. Ngayon po 5 years hanggang 2028. Ang tanong nga po natin, sumuko na ba ang NEDA at ang economic team na talagang hindi bababa ang presyo ng bigas, kaya hanggang 2028 nila gagawin itong executive order. I think, kaya nga po natin hinahabol to, Secretary Balisacan and the rest of the economic there are embarrassing the president kasi gusto nila hanggang 2028, ibig sabihin 5 years yung remaining duration ng Marcos presidency. Ibig po bang sabihin nila Secretary Balisacan, walang magagawa ang government kaya kailangan ibaba ang taripa. Take note po, hindi lang bigas to, pati baboy po, manok at mais. So, yung ating mga prime commodities, yung ating staple food, na siya rin ang pinuproduce ng malaking bahagi ng ating mga farmers, yun po talaga ang tatamaan ng Executive Order 62. Yes, you also mentioned earlier na hindi po nakasama ang mga stakeholders dito sa pag-discuss nga nitong EO 62 na ito. If ever po, let's say for example, the doors are going to be open for you guys, ano po ba ang magandang suggestion ninyo instead na gawin nga po itong 15% na tariff cut? Actually, days prior sa announcement ni Secretary Balisacan, kausap na po natin yung DA. Yung local millers and traders, they are willing to purchase palay sa 25. Kahit po ang mga farmers, kahit masakit sa loob nila na bababa, pumayag po sila sa 25 para yung bigas maibenta natin ng 40 to 45 pesos. As long as yung palay binibili sa ating farmers sa floor price na 25.
Ibig sabihin po noon, kahit pa paano yung 25, meron na po kita ang ating mga farmers. Number 2, hindi bababa yung RTL, yung collection ng taripa sa rice. We're expecting sana this year aabot ng 43 billion pesos. Malaking tulong po sa farmers yun, kahit bumaba ng 25 yung farm gate, basta they get the 43 billion, cash yung 5,000, maganda po yung tulong sa farmers. At the same time, may assurance po ang ating mga consumers na makakabili sila ng well milled sa halagang 40 to 45 without kumbaga maapektuhan yung farm gate ng palay and without subsidizing yung mga foreign farmers. Kung ang solusyon kasi ng gobyerno mag-subsidize, bakit hindi pa yung mga local farmers ang tulungan instead ng mga exporting countries and Vietnamese and Thai farmers na makikinabang sa mas malaking bibiling bigas. We're expecting only 3.6 million tons this year po sana sa imports. But because of the announcement, mismong USDA nagsabi up to 4.8 million metric tons ang i-import. That would result to dislocation of about 500,000 rice farmers po. Malaki po yung 500,000. Saan po kukuha ng sustento ang ating mga rice farmers na madi-displace because of etong massive influx ng imports. Imagine 4.8, that's almost 30% po ng ating local consumption, local demand. Malaki po talaga epekto nito sa local producers. At the same time, hindi po talaga tayo naniniwala na masusustain yung 45 pesos, lalo na 29, as promised by government. Kasi yung importers will simply increase yung presyo ng bigas. Hindi naman po talaga nagbe-benefit ang ating mga consumers, unfortunately. Oo. And ang nakita rin po natin dito sa mga pag-aaral, kung matutuloy nga po itong rice, matutuloy nga po siya, kung hindi po masasubmit yung ating TRO, ay 500,000 farmers po yung maapektuhan. Until then, what else can we do? Ano pa pong tulong ang po pwedeng maibigay sa magsasaka pag yan pong EO na yan ay talagang maipatupad na at hindi po maipasa itong TRO? Ang sinasabi po natin, yung guaranteed price na 25 so yung panay. Kasi po pag 17 ang bili lang ng millers, kasi nga po they are competing with imports. Yes. Almost cost of production lang po ng farmers yung 17, 18. Kaya po, pag hindi po talaga nasolusyonan ito this year, next year po, we are sure almost half ng ating mga rice farmers hindi na magtatanim. Kasi ba't sila magtatanim ng palugi? Nagpapakapagod sila. Malulugi pa sila sa presyohan na 17, 18. Kawawa po ang farmers and even the millers, sabi nila, tatamaan din sila because they are competing with imported rice na bababa ang taripa. They can only buy palay at 17, 18. Kaya nga po, yung buong rice industry are literally up in arms dito po sa pahayag at sa pagpapatupad po ng Executive Order 62. Taking this opportunity na rin po na tanungin kayo tungkol doon po sa issue naman po ng NFA, sinasabi po nila sila ay magbibigay ng mga stock po nila, aging rice na ibebenta po sa mga kadiwa stores. Your thoughts on that po? Kasama po yun sa mga proposal natin sana. Bumili ang DA ng 25, ibenta sa 29 subsidization presyo or kahit 35. Wala po tayong problema kung ang mamimili ay NFA at they are procuring sa local farmers. Ang ayaw po natin talaga, yung mag-import ka, tapos isa-subsidize mo pa yung ating mga foreign farmers, hindi yung ating mga local farmers. Yun po talaga ang hindi natin naunawaan. Bakit yun ang gustong gawin ng ating government. Kung ibebenta yung aging stock sa 29, okay naman kung yan ay fit for consumption, why not po, malaking tulong sa ating mga kababayan. Kaya nga po yung sinasabi natin, maraming efforts to reduce rice prices. Bakit kailangan pa yung taripa ang kanilang pag-initan to the detriment po ng ating mga local farmers? Alright, sige, maraming salamat po sa inyo, Sinag Executive Director Jason Cainglet. Thanks for joining us. Maraming salamat po at magandang umaga sa kanilang lahat.